Minsan, akala natin tayo at ang mga mahal natin ang bida sa isang kwento ng pag-iibigan. Yun pala ay naging instrumento lamang tayo para pagtagpuin sila ng taong mahal niya at maging sila sa panghabang buhay. At kahit gaano kasakit para sa atin ay wala tayong ibang pagpipilian kung hindi ang bitawan ang kwentong hindi talaga para sa atin. Dear Papa Dudut, isa sa mga pinakamasakit na parte kapag nagmamahal ka ay ang pagpapalaya sa taong mahal mo para magmahal ng iba. Lalo na kung nag-invest ka na ng panahon at sobrang pagmamahal para sa kanya. Tapos sa huli pala ay hindi rin kayo ang magkakatuluyan. Masakit ang maiwan ng taong mahal mo pero mas masakit kapag pinalaya mo siya. Tapos makikita mo na mas masaya siya kasama ang totoong mahal niya. Papa Dudut, ako nga pala si Isa, 31 years old. Taga Marikina at branch manager sa isang hardware store dito lang din sa amin. Matagal na rin po akong subscriber ng inyong YouTube channel at alam ko na pwedeng maraming makarelate na mga kaistorya sa kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Bago ako maging branch manager ay marami ako naging iba't ibang trabaho, Papa Dudut. Undergraduate kasi ako sa college at nasa second year pa lamang ako nang huminto ako sa pag-aaral dahil nagkasakit ng malubha si mama. Wala na akong papa at tanging kaming tatlong magkakapatid na lamang noon ang nagtutulungan. Pero pagkalipas lang ng isang taon ay pumanaw na rin si mama sa sakit na tuberculosis. Doon na kami nagsimulang magkanya-kanya ng dalawang nakakatanda ko pang kapatid. Halos magkasunuran nga lang silang nag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Ako naman ay naghanap ng trabaho para buhayin ang sarili ko. Naging janitress ako, nagtrabaho sa isang paggawaan ng sapatos. At ang pinakamatagal na naging trabaho ko noon ay ang pagiging waitress sa isang resto bar. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay doon ko rin pala makikilala ang lalaki na magbibigay ng malaki at espesyal na espasyo sa buhay ko. Malalim na ang gabi at isa na lamang ang customer sa loob ng resto bar. Lalaki siya at patuloy na nagpapakalasing sa lamesa niya. Hindi tuloy kami makapagsara ng kasamahan ko sa trabaho. Kaya ako nang nagdesisyon na lapitan siya para kausapin at sabihin na kailangan na namin magsara ng resto bar. Ang kulit mo rin, no? Bakit ba pinipilit mo kong umalis kung ayaw ko pa? Parang wala kayong pakialam sa mga customer niyo, ha? Inis na sagot sa akin ng lalaking customer. Kung pwede lang po kaming mag-extend ulit, gagawin namin yon. Pero hindi na po kasi talaga kaya. Malumanay na sagot ko dahil mukhang lasing na talaga siya. Nag-extend kayo ng oras kanina para sa ibang tao. Kanina hindi ba? Bakit di kayo mag-extend para sa akin? Inis na tanong niya. Kasi magbubukas din po kami mamayang gabi. Kaya kailangan din po naming magpahinga. Malumanay pa ring sagot ko. Ang dami mong dahilan. Ang sabihin mo, kaya nyo lang ako pinapalis dito kasi wala akong ibang kasama ngayon. Kasi mag-isa lamang ako dito sa lamesa. Bakit? Sa tingin mo ba ay ginusto kong mag-isa ngayon? Ginusto ko na maiwanan? Hindi, dahil walang tao ang gustong maiwan siya ng taong mahal niya. Medyo naiiyak na sabi niya na ikinagulat ko. Sir, ano po bang sinasabi ninyo? Pinapalis ko lang po kayo kasi kailangan na po namin magsarado nitong resto bar. Ang wika ko. Alam mo, pare-pareho lang kayong mga babae. Walang isang salita at hindi marunong tumupad sa mga pangako nyo. Naging loyal naman ako, ah. Mapagmahal na boyfriend at masunurin sa lahat ng gusto niya. Pero bakit ganon? Bakit kailangan na gawin niya sa akin yun? Bakit kailangan niya akong iwanan?
Bakit? Naiiyak pang wika niya. Nagsimula na ako makaramdam ng awa sa kanya kaya kumuha ako ng tissue at iniabot sa kanya. Kinuha naman niya ang tissue bago siya nagpatuloy sa pagsasalita habang umiiyak. Salamat. Magandang future lang naman ang gusto ko sa aming dalawa. Pero ang gusto niya pala magandang buhay lang para sa sarili niya. Alam mo miss, hindi ko na talaga maintindihan tong buhay ng tao. Magmamahal tayo, magiging sobrang masaya. Tapos masasaktan lang din pala sa huli. Bakit ba ganun? Bakit ba kailangan pa nating masaktan? Hindi ba pwedeng puro saya na lang? Nakakapagod na eh. Nakakapagod ng umiyak. Nakakapagod ng masaktan. At nakakapagod ng umasa. Nababalik pa siya kahit na alam kong hindi na. Hindi na niya ako babalikan kahit kailan. Hindi na talaga. Wika pa ng lalaki. Papadudot halos sumagulhol na ang customer naming lalaki sa resto bar noon dahil sa kalasingan niya. At kahit na hindi ko siya kilala ay medyo naiyak ako dahil nakakaawa talaga siyang pagmasdan. Noon lang din kasi ako nakakita sa personal ng isang lalaking umiiyak na dahil sa taong mahal niya. Kahit na hindi niya binanggit ng gabing yon, alam ko na tungkol sa kasintahan niya ang iniiyak niya ng mga oras na yon. Tungkol sa taong sobrang mahal niya na iniwanan lamang siya. Akala ko ay sa mga palabas, TV o pelikula lamang nangyayari ang ganong eksena. Yung mga lalaking nagpapakalasing at iiyak para sa taong mahal niya. Nangyayari pala talaga yon sa totoong buhay. Hindi yon ang huling beses na nakita ko siyang nagpakalasing sa resto bar namin, Papa Dudut. Halos gabi-gabi siya doon at palaging nilulunod ang sarili niya sa alak. Minsan may kasama siyang mga kaibigan pero madalas ay wala. Pero umaalis na rin siya ng resto bar bago kami magsarado kaya hindi na kami muli pang nakapag-usap. Madalas ko siyang pasimpleng pinagmamasdan noon mula sa malayo, Papa Dudut. At palagi kong nakikita ang pigil na mga luha mula sa mga mata niya. Ramdam ko ang bigat ng dinadala niya. Hindi ko alam kung bakit pero kahit na hindi ko pa siya kilala noon, ay magkahalong awa at paghanga na ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa hindi ko na ulit siya nakita sa resto bar namin. Nalungkot ako na medyo natuwa noon, Papa Dudut. Nalungkot kasi hindi ko na ulit siya nakikita. Pero sa kabilang banda ay masaya ako kasi ang naisip ko noon ay nakapag-move on na siya sa kung anuman ang pinagdadaanan niya kaya hindi na siya nagpapakalunod pa sa alak. Pero muli palang pagtatagpuin ang landas naming dalawa. Nasa may gilid ako ng isang simbahan noon at nagsisindi ng kandila para kina Papa at Mama. At ang kandila pala na yon ang magiging daan din para muli ko siyang makita at makausap. Nagpatay sindi kasi ang kandila hanggang sa maubos na ang laman ng posporo na dala ko. May lumapit sa akin na lalaki at nag-alok ng lighter na hawak niya. Nakaagad ko namang kinuha at ginamit na pansindi sa kandila. Nagulat na lamang ako nang makita ko ang mukha niya at makilala na siya ang regular na customer sa bar na palagi kong hinihintay na dumating. Medyo maliwalas na ang mukha niya noon nang batiin niya at sabihin niya na natatandaan niya na ako ang waitress sa resto bar na madalas niyang puntahan. Nagpakilala siya na si Daniel at sinabi ko naman na Isa ang pangalan ko. Matandain ka rin pala sa mukha, no? Wika ko. Hindi naman masyado. Nagkataon lang na natandaan kita kasi sa'yo lang ulit gumaan ang pakiramdam ko. Yung gabi na umiiyak ako noon sa resto bar ninyo, wala talaga ako masyadong maalala noon. Hindi ko nga alam na paano pa ako nakapag-drive pa uwi sa bahay namin. Basta nang magising ako, ikaw yung kauna-unahang naalala ko. Saka yung pagpapalis mo sa akin sa resto bar ninyo.
Nakangiting tugon niya. Pasensya ka na ha. Sinabihan na rin kasi ako ng manager namin noon na kailangan na naming mag-close ng resto bar. Kaya wala akong ibang choice kung hindi ang pilitin kang umalis. Wika ko. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya sa'yo kasi nabala kita sa mga katrabaho mo. Ang sabi naman ni Daniel. Okay lang yun kasi sanay naman din talaga ako sa puyatan. Pero ano bang ibig mong sabihin doon sa ako yung nakapagpapagaan ng loob mo? Tanong ko. Yun ba? Bukod kasi sa pagpapalis mo sa akin sa resto bar ninyo, naalala ko rin yung pakikinig mo sa akin kahit na lasing na ako noon. Naalala ko ang pag-iyak ko habang nagkikwento sa iyo pati na yung pag-abot mo sa akin ng tissue. At nang magising ako sa kwarto ko medyo gumaan ang pakiramdam ko. Kasi siguro yun ang unang pagkakataon na nakapagkwento ako ng tungkol sa mabigat na dinadala ko dito sa dibdib ko. Kaya salamat talaga sa iyo ha. Nakangiting tugon niya. Walang anuman Daniel. Minsan talaga kailangan lang natin ang kausap para gumaan ang pakiramdam natin. Kailangan natin ng isang tao na makikinig sa mga kadramahan na lalabas sa bibig natin. Para kahit papaano ay mabawasan ang kirot na nararamdaman at dinadala natin. Ang sabi ko naman. Sobrang tama ka dyan. Ang totoo ay nalulungkot pa rin ako dahil sa pag-iwan sa akin ng ex-girlfriend kong si Carla. Pero kahit papaano, nagagawa ko ng pigilan ng mga luha ko kagaya ngayon. May gagawin ka ba ngayon o ibang lakad na pupuntahan? Okay lang ba kung yayain kitang kumain tayo? Tanong niya. Oo ba, basta huwag lang sa resto bar namin kasi nakain ko na ang lahat ng pagkain doon. Natatawang sagot ko naman. Papadudot pagkatapos naming mag-dinner ni Daniel sa isang restaurant ay inihatid niya na rin ako sa tinutuluyan kong bahay. Nagkapalitan din kami ng cellphone number at nagkatawagan bago kami matulog ng gabi rin na yon. Ang akala ko papadudot isang gabi lang akong kikiligin ng dahil kay Daniel. Pero nang sumunod na linggo ay nakita ko ulit siya sa resto bar namin. Malapit na kaming magsarado noon nang dumating siya. Yun ang unang pagkakataon na hindi ko siya nakitang nagpakalasing sa loob ng resto bar namin. At sinadya niya pala talaga na late nang dumating doon dahil balak niyang hintayin ako na makapag-out sa trabaho at ihatid sa bahay ko. Hindi nga nagtagal papadudot ay niligawan na rin ako ni Daniel. Nung umpisa ay nararamdaman ko talaga na ginagamit niya lamang ako na panakipbutas. Pero nag-effort din naman siya para makuha ang buong tiwala ko. Palagi niya akong pinupuntahan sa trabaho, dinadalaw niya ako sa bahay at sabay pa kaming nagsisimba tuwing araw ng Sabado. At pagkalipas ng 2 buwan ay niligawan, sinagot ko na rin po siya, papadudot. Wala akong pinagsisihan noon sa ginawa ko. Kahit pa medyo may takot talaga ako kasi pakiramdam ko anumang oras ay pwede niya akong iwanan sa ere. Pero palagi niya namang pinaparamdam sa akin na ako na ang mahal niya. At wala na siyang nararamdaman para sa ex-girlfriend niyang si Carla na noon ay nasa Canada na. Sa mahigit na 1 taon na relasyon namin ni Daniel ay wala po akong ibang naramdaman kundi puro saya lamang, papadudot. Mula nang mamatay ang mama ko at magsolo na kami ng mga kapatid ko, pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Pero si Daniel ang nagbigay ng dahilan para muli kong maramdaman kung paano ang maging masaya at makontento sa buhay. Kaya nangyayain niya ako magpakasal na kami sa aming 15th monthsary. Kaagad kong ibinigay sa kanya ang matatamis ngang salitang yes, magpapakasal ako sa iyo Daniel sa kahit saang pangsimbahan dito sa Pilipinas. At yun ang araw na alam kong kahit kailan ay hindi ko pagsisisihang ginawa ko sa tanang buhay ko, papadudot. Maraming nagulat sa mga kaibigan ko at ibang kamag-anak nang malaman nila ang plano naming pagpapakasal ni Daniel na sa taon din na yon.
Parang masyado raw mabilis sa mga plano namin at hindi pa naman daw talaga namin ganon kakilala ang isa't isa. Sinabi rin ng ibang kaibigan ko na dapat ay mas pinag-iisipan kong mabuti ang lahat sa relasyon namin ni Daniel. Baka raw kasi hindi pa talaga nakaka-move on si Daniel mula sa ex-girlfriend niya. At baka sa huli ako lang din ang mas masaktan sa aming dalawa. Pero papadudot ramdam ko at naniniwala ko kung gaano ako kamahal ng fiancé ko. Sa mahigit 1 taon na relasyon namin noon ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang ipakita sa akin kung gaano siya kaseryoso sa akin. Kaya naman nakuha na niya talaga ang buong tiwala at pagmamahal ko. At wala na akong ibang nakikitang dahilan pa noon para hindi pa ako magpakasal sa taong mahal ko, Papa Dudut. Kaya naman excited ako sa pag-aasikaso ng mga bagay na tungkol sa kasal namin. Nakapili na kaagad kami ng date at ang sabi ng pinsan ko, swerte raw sa feng shui ang date na napili namin, lalo na at compatible pa ang zodiac sign naming dalawa. Masaya kong ikinuwento yon kay Daniel pero ng araw na yon ay napansin ko na parang medyo balisa si Daniel. Hanggang sasabihin niya sa akin na aksidente silang nagkita ng ex-girlfriend niyang si Carla dahil nandito raw ulit ito sa Pilipinas. At ang isa pang sinabi niya na kinagulat ko ay gusto niyang imbitahan sa kasal namin ang dati niyang nobya. Ha? Iimbitahan natin sa kasal natin ang ex-girlfriend mo? Gulat na tanong ko. Oo sana pero kung ayaw mo, okay lang din naman sa akin. Naisip ko lang na since medyo okay naman na kami ngayon, baka pwede siyang maging part ng special day natin dalawa. Tugon niya. Nagkausap na pala ulit kayong dalawa. Medyo malungkot na turan ko dahil ang totoo ay medyo nasasaktan na kaagad ako ng mga oras na yon. Isang beses lang babe nang makita ko sila ni Mommy na magkasama sa restaurant nung nakarang linggo. Kaya pala ako pinasunod ni Mommy doon kasi nandun nga si Carla. Pero saglit lang naman yun. Kinongrats niya lang ako at umalis na rin siya. Pero babe, naiintindihan ko kung ayaw mo na makasama o makilala siya. Baka mailang ka rin kasi nga ex-girlfriend ko siya. Ang totoo, siya yung nagsabi na gusto niyang umattend sana ng kasal natin. Pero kung hindi mo gusto ay sasabihin ko na lang sa kanya na hindi po pwede. Wika ni Daniel. Ayos lang naman sa akin kahit imbitahan natin siya sa kasal natin babe. Kinakapatid mo rin siya at alam ko na naging matalik din kayong magkaibigan noon. Saka babe, ako naman ang mahal mo ngayon hindi ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Siyempre naman. Ikaw ang present ko, ang babaeng pakakasalan ko at makakasama ko sa habang buhay. Okay lang ba kung yayain kitang kumain tayo? Tanong pa niya. Sige ayos lang. Medyo napipilit ang kong sagot. Nang dahil doon ay mahigpit akong niyakap ng fiancé ko. Papadudot hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag sa mga request sa akin noon ng fiancé ko. Siguro ayoko lang din na ipakita sa kanya na takot akong maagaw siya sa akin ni Carla. Pero sa totoo lang, yun din talaga ang nararamdaman ko nang marinig ko ulit ang pangalan ng pinakamatagal na naging girlfriend ni Daniel noon. Inaanak ng mami ni Daniel si Carla at halos sabay na silang dalawa na lumaki. Nasa high school sila nang maging official ang kanilang relasyon at tumagal ng mahigit 10 taon. Pangarap na raw talaga ni Carla ang makapagtrabaho sa abroad at doon tumira pero si Daniel ay simpleng buhay lang dito sa Pilipinas ang gusto. At yun ang madalas nilang pag-awayan noong pareho na silang may kanya-kanyang trabaho. Sinabi pa ni Daniel na kung magtatrabaho sa abroad si Carla ay mas mabuting matapos na lamang ang relasyon nilang dalawa. At ganun nga ang nangyari nang umalis si Carla para magtrabaho sa Canada. Yun ang dahilan kung bakit palaging nagpapakalunod si Daniel noon sa alak. At yun din ang dahilan kung bakit kami nagkakilala ni Daniel sa resto bar kung saan ako nagtatrabaho. Kinabukasan papadudot ay
nag-send ng friend request si Carla sa Facebook ko. Siguro'y sinabi sa kanya ni Daniel na pumayag ako na umattend siya ng kasal namin at lumabas kaming tatlo. Inaccept ko din naman kaagad ang friend request niya at nakita ko papadudot kung gaano siya kasuccessful sa buhay at career niya. Para tuloy ako ng liit noon sa sarili ko. Kasi kahit alam ko na may ibubuga naman ang itsura ko sa kanya, walang-wala pa rin ang trabaho ko sa pagiging marketing manager niya sa Canada. Hi Daniel, sorry medyo late ako ha. Grabe pa rin pala talaga ang traffic papunta dito. Wika ni Carla nang makarating na sa restaurant kung saan kami naghihintay ni Daniel. Bumeso pa siya sa boyfriend ko at pagkatapos siyang ipakilala sa akin ni Daniel ay bumeso na rin sa akin. Finally, nakilala rin kita ng personal. Nice to meet you Isa, nakangiting wika ni Carla. Nice to meet you rin Carla, nakangiting tugon ko. Umorder na nga pala kami ng mga pagkain. Kaya sakto lang din talaga ang dating mo kasi kakaserve lang ng mga ito dito sa table natin. Ang sabi ni Daniel. Wow, talagang sinama mo ang sisig saka bopis dito sa mga in-order mo ha? Natutuwa ang sabi pa ni Carla. Siyempre naman, alam ko kasi nakasama yan sa mga namimiss mong kainin sa Pilipinas. Sagot pa ni Daniel. Sinabi mo pa, lalo na rito kasi the best talaga ang sisig saka bopis nila. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan yon pati na tong favorite na restaurant ko. Natutuwang sabi ulit ni Carla. Paborito mo palang restaurant to? Tanong ko. Oo, kaya nga natuwa ako nang sabihin ni Daniel na dito tayo magdi-dinner ngayon. Wala kasi na makauwi ako dito sa Pilipinas. Hindi pa ulit ako nakapunta rito. Thank you Daniel ha. Baling ni Carla sa boyfriend kong si Daniel. Wala yun, nagkataon lang din na dito ko napiling kumain ngayon kasi gusto ni Isa ang kare-kare dito. Hindi ba babe? Baling naman sa akin ni Daniel. Oo, paborito ko nga ang kare-kare nila dito. Kain na tayo bago pa lumamig tong mga pagkain natin. Malamig na anyaya ko sa kanila. Daniel, ilalagay ko na sa plato tong wing part ng fried chicken ha. Isasama ko na ring chop suey dito sa tabi ng chicken. Pag-aasikaso ni Carla kay Daniel. Medyo napataas ang kilay ko kasunod ang kunwari pag-ubo. Sorry, nasanay lang kasi ako na ibigay kaagad kay Daniel tong wing part kasi alam ko na paborito niya ito. Despensa pa ni Carla. Okay lang yun Carla. Babe, lagyan na kita ng kanin sa plato mo ha. Baling naman sa akin ang boyfriend ko. Papadudot sobrang awkward talaga ng gabi na yon lalo na sa akin. Aaminin ko na out of place ako sa dinner naming tatlo. Madalas kasi ang topic ng usapan ay ang tungkol sa mga nakaraan ni Daniel at Carla. Hindi naman tungkol sa naging relasyon nila pero tungkol sa kung paano sila nagkakilala at naging magkaibigan. Napagkwentuhan din nila ang mga pinsan ni Daniel na ka-close ni Carla. Pati na ang mga kapatid ni Carla na malapit din kay Daniel. At sa mga kwentuhan nilang yon ay hindi talaga ako nakarelate sa kanilang dalawa. Lalo na kapag napag-uusapan ang mga bagay na tungkol kay Daniel na hindi ko pa alam. Ang mga kalokohan ni Daniel na ginawa noong nasa elementary siya. Ang mga award na nakuha niya sa sport noong nasa high school siya. At iba pang bagay na hindi nakwento sa akin ng fiancé ko na nangyari sa buhay niya. Isa pa papadudot ay sobrang ganda rin pala talaga ni Carla sa personal. Nagandahan ako sa kanya nang makita ko ang mga pictures niya sa Facebook pero mas makinis at maputi siya sa personal. Ang sosyal niya ring magsalita talatang mula sa may kayang pamilya kagaya ni Daniel. Lalo tuloy ako nanliit at hindi ko maiwasan na makaramdam ng inggit nang dahil sa kanya. Pero lahat yon ay dinaan ko na lamang sa ngiti para hindi nila mapansin na hindi ako komportable na magkakasama kaming tatlo o papadudot. Naramdaman ko rin naman na mabait palang tao si Carla kahit na isang gabi ko pa lamang siyang nakasama.
Siguro medyo nairita at nainis ako sa kanya kasi nga feeling ko noong una sinasadya niyang ma-out of place ako sa dinner na yon. Pero nang umalis saglit si Daniel para pumunta sa comfort room at naiwan kaming dalawa ni Carla sa lamesa, kinausap niya ako ng masinsinan. Sinabi niya sa akin, Papa Dudut, na wala siyang masamang intensyon sa dinner na yon at gusto niya lamang daw talaga akong makilala ng personal. Gusto niyang makilala ang babaeng sumalo kay Daniel nang iwan niya itong sobrang nasasaktan. Nagpasalamat din sa akin si Carla at sinabi niya na hindi muling magiging maayos ang buhay ni Daniel kung hindi ako nakilala ng fiancé ko. Naramdaman ko ang sincerity ni Carla nang sabihin niya sa akin yon. Ramdam ko na mahal niya pa rin si Daniel pero nakita ko na natutuwa rin siya kasi masaya si Daniel sa akin. Kaya kahit papaano ay nabawasan ang inis na nararamdaman ko para sa kanya noon. Nang ihatid ako ni Daniel sa bahay ko ay muli siyang nagpasalamat sa pagpayag ko na mag-dinner kami kasama si Carla. Sana raw ay hindi ko na pagselosan si Carla kasi parte na lamang daw ito ng nakaraan niya. At hindi na raw magbabago talaga ang nararamdaman niyang pagmamahal para sa akin. Gusto kong panghawakan ang mga sinabi at pinangako niya sa akin, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang matakot sa tuwing ikukumpara ko ang relasyon namin na mahigit 1 taon sa naging relasyon nila noon na mahigit 10 taon. Pinanghawakan ko na lamang ang palaging sinasabi sa akin ni Daniel na ako na ang mahal niya at ako na ang babaeng pakakasalan niya. Kaya lang may mga sitwasyon talaga na magpapaalala sa akin na hanggang sa mga oras na ito ay maliit pa rin ang espasyo ko sa buhay ng boyfriend ko. Minsan kasi dumiretso kami ni Daniel sa bahay nila pagkatapos naming magsimba. Dala ko noon ang puto na ako mismo ang gumawa. Excited akong ibigay yon sa mama niya pero nawalang excitement na yon nang makita ko doon si Carla na masayang nakikipagkwentuhan kay tita. Mabuti naman at napadaan ka na dito kasi ang tagal na rin kitang hindi nakikita, Isa. Nakangiting wika ni tita. Pasensya na po kasi naging busy po ako sa trabaho. May dala nga po pala akong puto, wika ko. Mami, si Isa po mismo ang gumawa ng puto na yan ang sabi naman ni Daniel. Ay, eto yung puto na dinala mo sa akin dati na nagustuhan ko kasi bagay isaw-saw sa kape. Salamat Isa ha. May dala rin palang cupcake si Carla. Tikman mo mamaya kasi masarap din to. Si Carla rin mismo ang nag-bake nito. Teka, nakilala mo na ba tong paborito kong inaanak? Baling niya sa katabing si Carla. Opo ninang, nagkakilala na po kami ni Carla. Nag-dinner po kami kasama si Daniel nung nakaraang linggo lang. Sagot ko bago ngiritian si Carla. Talaga, naku sigurado kung magkakasundo kayong dalawa kasi pareho kayong mahilig magluto. Sandali lang Carla ha, pagtitimpla ko lang din ang kape itong sina Isa. Ang wika pa ni tita. Ninang, aalis na rin po ako ha. Paalam ni Carla. Naku, mamaya ka na umalis, hindi pa tayo tapos magkwentuhan. Saka ang sabi mo ay ikukwento mo pa sa akin ang tungkol sa naging trabaho mo sa Canada. Saka wala ka namang ibang lakad ngayon, hindi ba? Wala ka pa rin namang boyfriend kaya sigurado ko na wala kang date ngayon. Pagpigil naman sa kanya ni tita. Sininang talaga oh. Sige na nga po, mamaya na ako uuwi. Ang hirap niyong tanggihan, natatawang tugon pa ni Carla. Minsan na lang kasi tayong makapagkwentuhan, kaya tagalan mo na ang pagstay mo dito sa bahay ko. O Isa, upo ka na muna ha at magtitimpla lang ako ng kape para sa inyo ni Daniel. Ang baling sa akin ni tita. Salamat po tita pero kailangan ko na rin po kasing umalis. Dinaan ko lang po talaga itong puto na ginawa ko para sa inyo. Tugon ko sa kanya. Ganun ba? O sige, mag-ingat ka ha. Salamat ulit dito sa puto na ibinigay mo. Kaagad na tugon ni tita. Papadudot mabait naman sa akin ang mami ni Daniel at kahit kailan ay hindi niya pinaramdam sa akin na hindi niya ako gusto para sa anak niya. Pero naiinggit talaga ako noon nang makita ko kung gaano sila ka-close ni Carla sa isa't isa. Kung makipag-usap si tita kay Carla ay parang anak na ang turing niya dito.
Siguro kasi matagal niya rin itong naging anak-anakan bago ako dumating sa buhay ni Daniel. 2 buwan bago ang kasal namin ni Daniel, may napansin akong kakaiba sa mga kilos ng fiancé ko, Papa Dudut. Hindi naman siya nawala ng oras para sa akin pero madalas ko siyang makitang nakatulala sa tuwing lalapitan ko siya. At kapag magkasama na kami ay parang hindi ko maramdaman ang presensya niya. Madalas kasi na malalim ang iniisip niya kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi ko sa kanya. May takot na akong nararamdaman noon, Papa Dudut, dahil ayaw ko talaga na hindi matuloy ang kasal namin. Sobrang mahal ko na si Daniel at ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng pwede kong ibigay para lang mapatunayan yon sa kanya. Ayaw ko talaga mawala siya sa akin. Pero ang nasa isip ko noon ay may magagawa pa kaya ako kapag hindi na ako ang pinili ng lalaking pinakamamahal ko, Papa Dudut. Akala ko kaya kong tiisin ang panlalamig niya sa relasyon naming dalawa. Pero hindi pala. Sobrang hirap makasama ang tao na ramdam mo na hindi na ikaw ang gustong kasama. Kaya dumating ako sa point na napatanong ako sa kanya kung gusto niya pa ba talagang ituloy ang kasal namin. Siyempre naman, sabi ko naman sa iyo, hindi ba kahit kailan, hindi na magbabago ang isip ko. Nangako na nga tayo sa isa't isa, hindi ba? Wala nang atrasan to kahit na ano pa man ang mangyari. Kaagad na sagot niya. Mahal mo ba si Carla? Nahihirapan at naiiyak na tanong ko. Hindi kaagad nakasagot si Daniel at para sa akin ay malinaw na sagot na yon. Kahit pa wala siyang kahit na anong sinabi na salita. Daniel, hindi mo naman kailangan magpanggap at magsinungaling sa akin ng paulit-ulit. Pwede mong sabihin sa akin ang totoo. Kasi mas masakit yung ganito eh. Yung kahit kasama kita pero pakiramdam ko ay mag-isa lamang ako. Pigil ang mga luha na wika ko. I'm sorry. Ayaw ko lang talagang masaktan ka. Aaminin ko na naguguluhan na talaga ako sa nararamdaman ko sa ngayon. Pero hindi ako aatras sa kasal natin, Isa. Nandito na tayo. Mag-iiwanan pa ba tayo? Naiiyak na ring tanong niya. Pakakasalan mo ba ako dahil ako ang mahal mo o dahil nagigilty ka lang at ayaw mong iparamdam sa akin ang nararamdaman mo nang iwanan ka noon ni Carla? Daniel, sabihin mo nga sa akin ang katotohanan. Sino ba sa amin ni Carla ang mas mahal mo? Tanong ko. Isa, wag mo naman sana akong pahirapan ng ganito, wika niya. Sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan ngayon? Mula ng unang beses na narinig ko ang pangalan ni Carla sa iyo, nahirapan na ako sa relasyon natin, Daniel. Sobrang hirap maramdaman na kahit na anong gawin kong effort, hanggang pangalawang pwesto lang ang kaya kong abutin dyan sa puso mo. At hindi ko na kayang tiisin pa ang hirap at sakit na nararamdaman ko nang dahil sa iyo. At mas lalong hindi ko kayang pakasalan ng lalaking hindi sigurado kung mahal niya ba talaga ako. Kaya tama na, Daniel. Tigilan na natin ang pagpapanggap na ito. Magpakatotoo tayo, pareho. Pakiusap ko sa kanya. Papa Dudut, alam kong lalo kong ginulo ang isipan at nararamdaman ni Daniel ng oras na yon. Nang umalis kasi ako sa upuan ko at iniwan siya ay hindi na niya ako sinundan at hinabol pa. Gusto ko pa nga sanang bumalik sa kanya noon pero pilit kong pinigilan ang sarili ko. Ginawa ko rin kasing sign na kapag hindi niya ako hinabol, ang ibig sabihin noon ay hindi talaga ako ang pinili niya. At yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Mag-isa lamang akong umuwi ng bahay at umiyak na niyakap ang sarili ko. Sobrang nasasaktan at naaawa ako noon sa sarili ko. Sa umpisa pa lamang kasi alam ko na pwedeng maging ganon ang sitwasyon ko pero hinayaan ko pa rin na mangyari ang lahat. Alam ko na pwede akong maiwan sa ere kagaya ng mga oras na yon pero tinanggap ko na lamang ang aking kapalaran. 2 araw kaming hindi nag-usap ni Daniel, walang text o tawag akong natanggap mula sa kanya. Pinilit kong maging masigla sa trabaho kahit kapag mag-isa na lamang ako ay palagi akong naiiyak.
Hanggang sa umuwi ako sa bahay at naabutan ko na nasa labas si Daniel at naghihintay sa akin. Gusto kong matuwa at sugurin siya ng mahigpit na yakap. Pero sa pangalawang pagkakataon, muli kong pinigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Sinubukan ko pa siyang iwasan ng gabi na yon pero hinawakan niya ang kamay ko para mapigilan ako at magkausap kaming dalawa. Papa Dudut, umaasa ako noon na marinig mula sa kanya na mahal niya ako at ako ang pinipili niya. Umaasa ako noon na sasabihin niya na gusto na niyang ayusin ang relasyon namin at ituloy na ang lahat ng plano para sa kasal. Pero niyakap niya lamang ako at umiyak siya habang paulit-ulit na nagsusorry. Sa pagkakataon na yun ay alam ko na kaagad ang sagot sa lahat ng mga tanong na gumugulo sa akin. At alam ko rin na matutuldukan na ang pag-asa ko na maging masaya kasama si Daniel. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak hanggang sa ako na mismo ang kumalas mula sa pagkakayakap niya sa akin. Ayaw ko na noong pahabain pa ang pag-iiyakan naming dalawa dahil masyado na talaga akong nasasaktan ng mga oras na yon. Sinabi ko sa kanya, Papa Dudut, na gusto ko nang pumasok sa bahay at makapagpahinga. At sinabi ko rin sa kanya na sana ay hindi na siya magpakita pa sa akin kahit kailan para hindi na ako mahirapan pang kalimutan siya. Nang makapasok ako sa loob ng bahay ay muli kong naramdaman na parang nag-iisa na lamang ako sa buhay ko. Sobrang hirap pala talaga na masaktan at maiwan sa panahon na walang ibang tao ang pwedeng dumamay sa akin. Pero pinilit kong magpakatatag para sa sarili ko, Papa Dudut. Wala akong ibang aasahan ng mga oras na yon kung hindi ang sarili ko lamang. Sinunod naman ni Daniel ang hiling ko at hindi na niya ako tinawagan at tinext pa. Wala pa rin naman kaming nagagastos noon para sa plano naming pagpapakasal. Kaya wala na ring naging dahilan para mag-usap pa ulit kami. Nag-resign na rin ako sa resto bar na pinagtatrabahuhan ko dahil ang lugar na yon ay puno ng mga ala-ala ni Daniel. At 1 taon lang pagkatapos naming maghiwalay ni Daniel ay nabalitaan ko na kinasal na silang dalawa ni Carla. Nasaktan pa rin talaga ako nang malaman ko ang tungkol sa pagpapakasal nila, Papa Dudut. Pero ngayon na halos 4 na taon na rin ang nakakaraan mula na mangyari ang lahat ng ito. Ramdam ko na may bahagi sa puso ko ang naging masaya para sa kanilang dalawa. Saya na walang halong kaplastikan dahil hindi man kami nagkatuluyan ni Daniel, naniniwala naman ako na naging tulay ako para ma-realize ni Daniel at Carla kung gaano nila kamahal ang isa't isa. At para mabigyan rin ng pagkakataon na magpatuloy ang naputol nilang relasyon noon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa nitong sulat ko. Sana may aral din akong naiwan para sa araw na ito. Hindi man po naging kami ni Daniel, sa huli, minsan ko namang naramdaman na maging totoong masaya na kasama siya. Lubos na gumagalang, Isa. Sa kwento ng pag-iibigan sa totoong buhay ay hindi naman talaga kailangan na magkatuluyan ang dalawang bida para maging totoong masaya sila. Sapat ang minsang naramdaman nila na minahal nila ng totoo ang bawat isa. Maraming salamat, Isa, sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. May oras talaga na kailangan nating tanggapin na hindi para sa atin ang isang tao. Hindi lang dahil sa wala tayong ibang pagpipilian, kung hindi para maging totoong masaya ang taong mahal natin. Pareho lang kasi kayong mas masasaktan kapag pinilit nyo pa rin ang mga sarili ninyo na ayusin ang relasyon ninyo. Kahit alam mo sa sarili mo na mas matimbang si Carla sa puso ni Daniel. Tama lang ang pagpapalaya na ginawa mo sa kanya. Minsan kasi akala natin tayo ang bida sa isang kwentong pag-iibigan. Pero kagaya nga ng sabi mo ay nagiging tulay lang talaga tayo para sa ibang tao. Salamat muli, Isa, at sana'y dumating ang araw na makilala mo na ang taong magiging kapareha mo sa kwento ng buhay mo. Ang tao na magpaparamdam sa iyo ng saya, kilig at makakasama mo sa panghabang buhay. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.